Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung kailan nga ba okay na maging isip bata sa mundong ito. So, Psalms chapter 19 verse 1 ang sabi rito, "The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands." Sa Tagalog, ang kaluluwa harian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, pinapakita na ang kalawakan. So, tayo sa unang katuruan ng sabi rito, the whole creation reveals the glory of God. So, yung mundo natin yung pinakang ebidensya. Kumbaga siya yung buong patunay kung gaano kagaling ang ating Panginoon. Simula sa planeta, sa araw, sa mga stars, Panginoon ang gumawa niyan. Panginoon lang ang may kakayahang gumawa niyan. Mga bundok, mga dagat, lahat na nandito sa mundo. Yun yung pinakang patunay na ang ating Panginoon ay glory. Yung ating Panginoon ang ating Panginoon ay ang pinakang makapangyarihan dahil ginawa niya yung mga ganong kamangamanghang bagay. Sa ikalawang teaching, sabi rito, the whole creation is our sanctuary. Ang Panginoon nilikha ang mundo. Ang Panginoon nilikha lahat ng lugar dito sa mundo. At lahat ng lugar na iyon ay ating sanctuaryo. Ibig sabihin, lahat ng lugar na yun ay lugar para papurihan siya. Kumbaga, bawat parte ng mundo, bawat lugar dito sa mundo, yun ay lugar para papurihan siya. Maging beach, maging bundok, maging pasyalan, maging bahay nyo, yun ay lugar para papurihan natin ang Panginoon. Marahil sa mga ginagawa mo sa buhay o ginagawa mo sa trabaho, sa bahay, ganon, yun ay lugar para papurihan siya. So, sa ikatlong teaching, sabi dito, the whole creation evokes awe and wonder. So, lahat ng creation, lahat ng ginawa ng Panginoon ay kamangha-mangha. Gaya nga ng sabi ko, simula sa star, simula sa mga planeta, simula sa araw, simula sa mga dagat, sa mga beach, sa mga magagandang bundok, lahat yun ay nakakawaw talaga. Lahat yun ay nakakamangha talaga. So, punta tayo sa unang application, sabi ko, turn worship into a lifestyle. So, ibig sabihin lamang na yun, yung pagsamba sa Panginoon, yung pagpupuri sa Panginoon, dapat yan ay lifestyle. Hindi lamang yan ginagawa tuwing linggo. Hindi lamang yan ginagawa tuwing marami kang blessing na natatanggap. Dapat kahit na maliit yung bagay na natatanggap mo o maliit yung bagay na nasa iyo, yun ay oras pa rin. Yun ay dapat pa rin natin papurihan ng Panginoon sa mga panahon na iyon. Sa ikalawang application, sabi rito, view the whole creation as a place of worship. So yun, gaya nga na sabi ko, dapat tayong mga tao, dapat nakikita natin lahat ng lugar dito sa mundo as a place of worship. Yun ay lugar para papurihan ng Panginoon. Ibig sabihin lamang, kung ikaw nasa school, teacher ka, gamitin mo yung pagtuturo mo para sa glory ng Panginoon. Kung ikaw engineer ka, gamitin mo yung trabaho mo to glorify God. Kung ikaw security guard ka, gamitin mo yung pag-security guard mo para sa ika-glorify ng Panginoon. So, sinasabi rito, view the whole creation as a place of worship. Lahat yan, kahit nasaan ka man, yun ay lugar para papurihan ng Panginoon. So, sa ikatlong application, sabi rito, be a child in God's world of wonder. So, ito na yung sagot. Ito na yung sagot na kung kailan nga ba pwedeng mag-iisip bata. Ang sagot is anytime. Sagot ay sa lahat ng oras. Nandito tayo sa mundo, nandito tayo sa ginawa ng Diyos na magandang mundo. So, natural lang na mamangha tayo. Natural lang na ma-amaze tayo na kung gaano kagaling ang Panginoon natin. So, yun lamang po ang napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.